Tugatog ng buhay. Kabanata 20. Nag-frozen si Alex. Napakaganda niya at ang kanyang kagandahan ay hindi namumutla kumpara sa kay Dorothy. Siksiwit. Ngunit si Doktor. Mas malakas ang figure ni Cheryl. Naramdaman ni Alex na nangangarap siya. Naiisip niya sa kanyang sarili, alam ba niya na ang kwintas ay talagang tunay at nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar. Siguro tumahimik siya tungkol dito ngunit ngayon ay agresibo na hinahabol ako. Habang patuloy na iniisip ni Alex, naisip niya kung si Doktor. Malungkot si Cheryl sa gabi. Dapat ba siyang sumang-ayon sa kanyang kahilingan? Sa naalala niya ang nangyari kanina, ang kanyang puso ay nagagalit at hindi niya ito maabutin. Nagpasya siyang sumang-ayon kay Doktor. Kahilingan ni Cheryl. Doktor. Sinabi ni Cheryl, well, mayroon akong isang muling pagsasama-sama ng paaralan ngayong gabi at mayroong taong ito na matagal na akong hinahabol. Kitang-kita ko siyang nakakainis. Nais kong magpanggap ka na aking kasintahan at pigilan siya. Handa ka bang tulungan ako? Nalaman ni Cheryl na may asawa si Alex at hindi niya maintindihan ang kanyang kahilingan. Hindi na siya hihilingin sa ibang tao. Si Alex ay medyo nagulat ngunit sumagot ng nakangiti, nakuha ko ito kaya ito ay upang mapupuksa ang isang peste. Sige, tutulungan kita. Tiningnan niya ang kanyang mapangakit na katawan at nakaramdam ng kaunting pagkabigo ngunit huminga. Ano ang iniisip niya? May asawa na siya. Bigla tumunog ang telepono ni Alex at ito ay isang tawag mula kay Dorothy. Ito ay ang kanyang ika-13 tawag ngunit hindi pa siya handa na makipag-usap sa kanya. Habang naalala niya ang eksena ni Dorothy na tumanggo sa kasunduan sa panukala ni Spark, nawalan na siya ng pag-asa. Nagpasya siyang patayin ang kanyang telepono upang magkaroon siya ng ilang oras upang mabawi ang kanyang panloob na kapayapaan. Nakita ito ni Cheryl, ngumiti siya at sinabi, Alex, ano ang nangyayari sa pagitan mo at ng iyong asawa? Totoo bang pareho kayong natutulog sa magkahiwalay na silid? Si Chiwit. Sumagot si Alex, sinabi ba sa iyo ni Chloe? Doktor. Tumanggo lang si Cheryl. Galit na sinabi ni Alex, siya ay isang abala. Bakit hindi siya narito ngayon? Umiling-iling si Cheryl. Hindi ko alam, narinig ko na siya ay may pinsala at tumagal ng ilang araw. Umiti lang si Alex. Alam niya ang nangyari sa kanya. Sinampal siya ng security guard sa LG Balfour store at namamaga ang mukha niya. Malaki rin ang laban niya sa kanyang madulas na kasintahan. Ipinagpalagay ni Alex na ang mga sanhi ng kanyang pinsala. Doktor. Sinabi ni Cheryl, hindi ko ibig sabihin na maging nosy, ngunit sa palagay ko ay dapat kang magkaroon ng isang matapat na pakikipag-usap sa iyong asawa. Kung makakahanap ka ng karaniwang lupa, maaari kang mabuhay ng maayos. Kung hindi man, tapusin mo lang ang relasyon ng mabilis. Hindi na kailangang pahabain pareho ang iyong pagdurusa. Umiti lang si Alex dahil hindi niya alam kung paano magreaksyon. Sa wakas ay tapos na si Cheryl sa kanyang trabaho at handa nang umalis. Pagalang niyang hiniling kay Alex na hintayin siyang mabago ang kanyang damit. 10 minuto mamaya, hindi makapaniwala si Alex kung ano ang nasa harap ng kanyang mga mata. Siksiwit. Hindi na nakasuot si Cheryl ng gown ng kanyang doktor. Siya ay nagbago sa isang figure-hugging black striped dress na ipinakita ang lahat ng kanyang mga curves. Inayaan niya ang kanyang malasot lang makinis na buhok at ang kanyang mahabang pares na mga payat na binti ay makikita. Sa tuktok ng iyon, nakasuot siya ng pag-ibig sa isang kwintas na nahulog sa lungsod na ibinigay sa kanya ni Alex. Maaari lamang siyang inilarawan bilang isang diyosa sa mga diyosa. Ang kanyang voluptuous figure ay pambihirang. Gamit ang damit na nakayakap sa figure, siya talaga ang kryptonite ng mga lalaki. Napansin niya na nakatitig si Alex sa kanya at agad siyang namulat na nagiging maliwanag na pula. Ano ang tinitingnan mo, Hangul? Tanong niya. Pinahid ni Alex ang kanyang baba na parang may laway na tumatakbo. Doktor. Cheryl, ikaw talaga. Siksiwit. Napakaganda. Masayang sumagot si Cheryl, mula sa sandaling ito, ikaw ay nagpapanggap na aking kasintahan, tawagan mo akong Cheryl. Sige, mabuti.
Sumagot si Alex. Ang pares ay lumabas sa pintuan at iniwan si Doktor. Opisina ni Cheryl. Sa kanilang pagbaba, ang elevator ay napakamasikip. Nang huminto ito sa ikalimang palapag, pumasok ang isang taong naghahatid at ang karamihan ay kailangang pisilin upang gumawa ng puwang para sa kanya. Doktor. Nawalan ng balanse si Cheryl at maaari lamang sumandal kay Alex. Kabanata 21. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alex na ang kaligayahan ay kumakatok. Malalim sa kanyang puso, naisip niya nang isara ng Diyos ang isang pintuan, binuksan niya ang isa pa. Basag siwit. Gusto ni Cheryl na umalis, ngunit hindi siya makagalaw ng isang pulgada. Nakaramdam siya ng hiya at namula. Pagdating nila sa unang palapag, naglakad sila palabas ng elevator. Doktor. Sinulyapan siya ni Cheryl at bamulong, huwag ka nang maglakas loob, nagulo ulit ako. Nalungkot si Alex at sinabi, Cheryl, ang kasalanan ay hindi akin. Sa kalahating 5 pagkataon, nakarating sila sa Urasawa Restaurant. Walang maraming mga customer sa restaurant. Ngunit ang mga kotse na nakapark sa harap ng restaurant ay lahat ng mga high-end na mga kotse at mga kotse na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Ang Urasawa Restaurant ay ang pangalawang pinakamahal na restaurant na kumain sa California. Mukhang mayroon kang mga mayayamang kamag-aral na magkaroon ng isang muling pagsasama-sama ng pagtitipon dito. Sinabi ni Alex na may ngiti. Doktor. Nagpaut si Cheryl. Ang nag-imbita sa amin dito ay ang taong hindi ko gusto at haharapin mo siya ngayong gabi. Okay, sumagot si Alex. Alam niya ang taong binanggit niya ay ang may crush sa kanya. Sa oras na iyon, may isang tao mula sa likuran na sumigaw, Cheryl. Nakita ni Alex ang isang binata sa isang disenteng suit. Mayroon siyang isang payat na figure sa katawan at mukhang excited siya ngunit bahagyang kinakabahan. Sigurado ka? Chris Feller. Tanong ni Cheryl. Oo, ako. Natutuwa ako na naalala mo pa rin ako. Ngunit sino ito? Sabik na tiningnan ni Chris si Alex. Nahihiya si Chris kaya hindi siya makatingin kay Doktor Cheryl sa mata. Napagtanto ni Alex na ang suit na suot ni Chris ay hindi isang mamahaling branded suit. Ang kulay ng suit ay bahagyang kumupas na parang maraming beses na hugasan. Siguro hindi niya kayang bumili ng bago. Sinabi ni Cheryl, kaibigan ko siya, Alex. Kumusta, masarap makipagkita sa iyo. Ang pangalan ko ay Chris Feller. Umiling si Alex at sumagot, nice to meet you too. Tanong ni Dr. Cheryl, Chris, napunta ka ba dito? Nasaan ang iyong kasintahan? Sinabi ni Chris, oh, naghiwalay kami. Paano ang tungkol sa kanya? Boyfriend mo ba siya? Sa pamamagitan ng isang ngiti kay Doktor. Ang mukha ni Cheryl, dahan-dahang inilagay niya ang braso niya sa braso ni Alex. Naramdaman ni Alex ang kakaibang mainit na pagpindot sa kanyang braso at nasa siyam na ulap siya. Sinulyapan ni Chris si Alex at tahimik na humika. Ang Diyosa ng kanilang klase ay nakuha. Nakaramdam siya ng lungkot habang may crush siya. Pagkatapos isang waiter ang gumabay sa kanila sa pribadong silid kainan kung saan ginanap ang muling pagsasama. Nang buksan ni Chris ang pintuan, sinabi niyang excitedly, lahat. Tingnan mo, sino ang dinala ko? May sumigaw kaagad, hoy nerd, bakit lahat kayo ay hyped up? Para bang pinamamahalaan mong dalhin dito ang aming Diyosa? Pagkatapos si Cheryl na nagtatago sa likuran niya ay nagsabi, kumusta lahat? Ang karamihan ng tao sa pribadong silid kainan ay nagpalakpakan na agad na pinukaw ang kapaligiran. Ito ba talaga kayo, Cheryl Coney, ang Diyosa ng ating klase? Well. Matagal na ang aming Diyosa. Sobrang na-miss ka namin. Halika at umupo sa tabi ni Benjamin, pinaka-miss ka niya. Nagtataka pa rin siya kung dadalo ka sa hapunan ngayong gabi. Ang hapunan sa gabi ay tinatrato ni Benjamin. Kung hindi namin kayang kumain dito. Narinig ko na ito ang pinakamahusay na restoran na pag-aari ng Thousand Miles Conglomerate. Ang natitira ay nagtulak kay Dr. Cheryl ay umupo sa tabi ni Benjamin na naging flustered sa kanya. Sinundan ni Alex si Cheryl at sumulyap kay Benjamin.
Nagsuot siya ng magagandang damit na Versace, nakaupo ng comfortable sa kanyang upuan at tinitigan si Doktor. Si Cheryl habang naglalakad siya. Pagkatapos nito, sinabi ng isang babaeng boses, "Hoy mga basag siwit asterisk pits mo. Si Cheryl ba ang tanging kwalipikado na maging isang diyosa? Nakalimutan mo na ba ang lahat tungkol sa akin? Ito ay isang bahagyang mapusok na babae na may normal na hitsura." Habang nakikipag-uusap, itinulak niya si Alex palayo, tiningnan siya ng kasuklam-suklam at sinabi, "Malinis, umalis sa silid. Nasa daan ako. Ihilingin namin sa iyo kapag kailangan ka namin. Pawala ka na ngayon." Sumimangot si Alex. "Doktor." Hinawakan ni Cheryl ang braso ni Alex at sinabi ng sama ng loob, "Britney. Hindi siya isang malinis, kaibigan ko siya." Nagulat si Britney. "Ang iyong kasintahan." Kasabay nito, tiningnan ni Benjamin si Alex na may puot. Kabanata 22. Si Cheryl na may isang pares ng magagandang mata ay nakapatong sa kanyang balikat ni Alex at ngumiti. "Well, Alex, ang aking kasintahan. Ano sa tingin mo? Kami ba ay para sa bawat isa?" "Doktor." Napakaganda ni Cheryl. Maraming lalaki ang mangarap na magkaroon ng asawa na kasing ganda niya. Ang bawat solong paglipat na ginawa niya ay nakuha ang mga puso ng mga tao sa silid. Tiningnan ni Benjamin si Alex na may labis na puot na parang papatayin niya si Alex sa kanyang mga mata. Lahat ng tao sa silid ay nalilito at tumingin kay Benjamin. Pagkatapos isang tao ang tumalon at sinabi, "Nagkideng ka ba, Cheryl?" Ang isang bulag na lalaki ay maaaring makita na si Benjamin ay may malakas na damdamin para sa iyo. Paano ka makakapili ng isang walang sa Benjamin? Ang ilan sa silid ay tumanggo. Oo, tama siya. Si Benjamin ay isang batang direktor ng Golden Light Group. Nagkakahalaga siya ng ilang bilyong dolyar. Ang sino mang magpakasal sa kanya ay maaaring mabuhay ng payapa sa nalalabi nilang buhay. Sino ang taong ito sa tabi mo? Napakahina niyang bihis na parang nagtatrabaho siya sa isang site ng konstruksyon. Paano siya karapat-dapat sa isang diyosa na katulad mo? Mas mahusay ako kaysa sa iyo. Kung hindi ko pa rin nararapat na mabigyan ng pagkakataon na maging kasintahan ni Cheryl, paano mo ito karapat-dapat? Tumigil sa kidding, Cheryl. Hindi siya karapat-dapat na maging boyfriend mo. May sumigaw mula sa karamihan. Ang karamihan ng tao ay naging mas galit at patuloy na ng insulto sa parehong doktor. Cheryl at Alex. Nanatiling kalmado si Alex. Sinulyapan niya si Doktor. Si Cheryl at sinabi ng same time, ang pag-ibig ay mas mahalaga kaysa sa pera. Tinanggap ako ni Cheryl dahil alam niya na totoo ang pagmamahal ko sa kanya. Naniniwala siya na magiging totoo ako sa kanya sa magagandang panahon, sakit at kalusugan. Mamahalin at paparangalan ko siya sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Bukod dito, sino ang nakakaalam kung ako ang magiging pinakamayaman sa mundo sa susunod na ilang taon? O mangyaring gupitan ito, hindi ba? Ang panata ng kasal na iyon ay nagpapasakit sa akin. Pinakamataas na tao sa mundo ang aking asno. Kahit na si Lord Lex Gunther ay hindi aprobahan iyon. Bakit ka namin paniwalaan? Basag siwit. Cheryl, saan mo nakita ang piraso ng tae na ito? Siya ba ay isang pasyente mula sa iyong klinika na hiniling mo na magpanggap na iyong kasintahan para lang inisin si Benjamin? Mangyaring si Plain siya, ito ay nagpapasakit sa akin. Galit na sinabi ni Cheryl, sapat. Paano mo mainsulto ang aking kasintahan? Aalis na ako. Alex, umalis na tayo. Sa wakas, tumayo si Benjamin mula sa kanyang upuan. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa mesa at sinabi, sapat na iyon. Mula ngayon, wala nang katarantaduhan mula sa sinuman. Dahil kaibigan siya ni Cheryl, magiging kaibigan din niya kami. Kumain ang karamihan sa kamay ni Benjamin. Sinare nila ang kanilang mga bibig at tumahimik. Pinulong ni Britney ang kanyang mga mata at agad na tumawa. Ngayon ay kung paano kumilos ang isang tunay na Ginoo. Ikaw ay bangkos na mga walang silbi na lalaki ay nagseselos lamang kay Cheryl na kinuha. Tingnan.
Kahit na si Benjamin ay maaaring tanggapin ang mga ito ng may bukas na mga kamay, bakit hindi mo magawa ang parehong? Sinabi ni Britney na upang matulungan si Doktor. Pinapaginhawa ni Cheryl ang panahunan na kapaligiran. Ito ay isang pagtitipon ng muling pagsasama pagkatapos ng lahat. Doktor. Walang pagpipilian si Cheryl kundi ang tumingin kay Alex nang walang pasensya at hint sa kanya na umupo. Nagsimula ulit mag-chat ang lahat. Ngunit ang paksa ay umiikot sa pagyuko kay Benjamin. Hindi maabala si Alex na makinig sa mga masasamang salita. Sa halip siya ay nagpakasawa sa mapanirang pagkain ng Yersawa Restaurant. Alex, ang steak na ito ay napakasarap. Subukan mo. Pinasa sa kanya ni Cheryl ang isang piraso ng steak na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Tumanggo si Alex. Ma'am, masarap ito. Masarap din ang isda na ito. Dito, magkaroon ng higit pa. Mabuti rin para sa iyong kalusugan. Okay. Narito. Kainin mo ito. Makakatulong ito upang mapanatiling malusog ang iyong bato. Doktor. Sagot ni Cheryl. Parehong doktor. Patuloy na nakitungo sina Cheryl at Alex nang hindi nag-abala sa nangyayari sa kanilang paligid. Kabanata 23. Tulad ng nakita ni Benjamin kay Doktor. Sina Cheryl at Alex na nasisiyahan sa kanilang hapunan, tiningnan niya si Alex na may nagninangas na mga mata. Sisiwit. Ang pangunahing dahilan na inayos ni Benjamin ang pagtitipon ng muling pagsasama na ito ay upang habulin si Cheryl. Hindi niya mapigilan na mapanood si Doktor. Sina Cheryl at Alex ay nagtatamasa ng kanilang mga matamis na sandali sa hapunan. Napansin ng mga bootlicker ng Benjamin ang kanyang galit. Pagkatapos lumingon sila at tumingin kay Doktor. Cheryl at Alex. Sinabi ni Britney, "Hoy, ang pangalan mo ay Alex, di ba? Hindi mo pa ba natikman ang masarap na pagkain dati? Karaniwan ka bang kumakain ng tanghalian sa site ng konstruksyon? Ano ang iyong trabaho?" Matapos ni Alex ang paglunok ng isang piraso ng karne, sumagot siya, "Hindi ako nagtatrabaho sa site ng konstruksyon. Kasalukuyan akong walang trabaho." Tumawa ang lahat. Tumingin si Benjamin kay Doktor. Malalim na naisip ni Cheryl. Mula nang hinabol ni Benjamin si Doktor. Cheryl ng maraming taon, alam niya na si Doktor. Si Cheryl ay isang mabait na tao. Siya ay may mahusay na pananaw sa pagpili ng pinakamahusay na kasosyo para sa kanyang sarili. Hindi pipiliin ni Cheryl ang isang tao na nasa ilalim ng hierarchy ng lipunan tulad ni Alex bilang kanyang kasosyo. Naiisip ni Benjamin, marahil si Doktor. Sina Cheryl at Alex ay naglalagay ng isang kilos upang subukan ang kanyang pasensya. Kaya nagkunwari siyang mapagbigay. Sapat na ba ang pagkain? Hayaan akong mag-order ng higit pa para sa iyo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Ang isang tunay na tao ay dapat na responsable para sa kanyang hinaharap. Pumiti ang lahat. Tumingin si Britney kay Alex at sinabi, "Benjamin, mahirap para sa ilan na makakuha ng trabaho sa mapagkompetensyang lipunan na ito. Hindi ba nagtatag ang Golden Light Group ng isang bagong subsidiary kamakailan? Siguro makakatulong ka kay Alex sa pamamagitan ng pag-aayos para sa kanya ng isang mas malinis na posisyon sa kumpanya na iyon. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagiging walang trabaho, manatili sa bahay sa buong araw." Umiling-iling si Benjamin, hindi ko magagawa. Kaibigan ko rin si Cheryl. Dapat siyang makakuha ng isang puting-puting trabaho. Hoy Alex, ano ang iyong propesyon? Hayaan akong ayusin ang isang disenteng posisyon para sa iyo. Naramdaman ni Alex ang sarkastiko ni Benjamin. Sinubukan lang ni Benjamin na pasayahin ang kanyang sarili sa gastos ni Alex. Inikat niya ang kanyang mga mata at sinabi, "Hindi salamat. Ayos lang ako." Nag-sneak si Britney at sinabi, "Hindi mo talaga masasabi ang tiso mula sa keso. O talagang nasisiyahan ka sa pananatili sa bahay na walang trabaho?" Siya ay gluttonous at tamad. Magaling ka. Tumigil sa pangangarap tungkol sa pagiging kasintahan ni Cheryl. "Cheryl, saan mo nakita ang piraso ng tayo na ito?" Si Whitsett.
Ang mga pang-iinsulto pagkatapos ng mga pang-iinsulto ay narinig mula sa karamihan. Nang malapit nang mag-excuse si Britney sa banyo, sinabi ni Benjamin, "Well, mayroon kaming sariling mga hangarin." Nabanggit na ni Alex na ayaw niyang magtrabaho, huwag na nating banggitin ito. Pag-usapan natin ang bagong subsidiary. Ang bagong subsidiary na ito ay isang pakikipagtulungan sa libo-libong miles conglomerate. Ito ay isang malaking kumpanya. Nag-recruit kami ng 5,000 empleyado at maikli pa rin kami ng mga tagapamahala. Kung may interes na ipaalam sa akin, sigurado ako na maaari kaming mag-alok sa iyo ng ilang mga disenteng posisyon. Sumagot ang isang babae, "Hindi ko alam na ito ay isang pakikipagtulungan sa libo-libong miles conglomerate." Hindi ka panipaniwala iyon. Libong miles conglomerate ang pinakamalaking grupo at pinakamalakas sa underworld ng California. Benjamin, interesado ako. I count din ako. Ako rin. Benjamin, ikaw ang aming buhay saver. Ang mga salita ng flattering ay patuloy na baha sa bulwagan. Tumingin si Benjamin kay Doktor. Ipinagmamalaki ni Cheryl, ngunit ibinagsak ni Cheryl ang cutlery sa kanyang kamay at tumayo. Paumanhin, kailangan kong magpaalam sa aking sarili. Mayroon akong mga tungkulin sa gabi na dadalo sa... Cheryl, bakit ka aalis sa lalong madaling panahon? Nasimangot si Benjamin. Naguguluhan siya. Ito ay naging naiiba sa kanyang naisip. Naisip niya na si Doktor. Dapat ay ipinagpatuloy ni Cheryl ang kanyang pagkilos kay Alex at hinintay siyang humingi ng pahintulot mula sa kanya upang maging kanyang kasintahan. Paumanhin, naghihintay sa akin ang aking pasyente. Alex, umalis na tayo. Sabi ni Dr. Cheryl. Tumayo si Alex, tumango, at bumagsak matapos na puno ng hapunan. Ganap na hindi pinansin ni Alex ang lahat ng mga pangungutya at nakatuon sa kanyang pagkilos bilang doktor. Boyfriend ni Cheryl. Masaya siya na mayroon siyang isang mahusay na pagkain ng libre. Pagkatapos nito, may sumigaw sa pintuan na sinundan ng isang tunog ng sampal. Pagkatapos, isang babae ang tumakbo sa silid sa gulat, ang kanyang mga damit ay napunit. Ito ay si Britney na pumunta sa banyo. Isang lalaki ang pumasok sa kanya at sinumpa. Kabanata 24. Britney, anong nangyari? Nasimangot si Benjamin habang tumayo siya at nagtanong. Sinubukan ni Britney na takpan ang kanyang mga napunit na damit na nakalantad sa kanyang balat. Itinuro niya ang taong nasa gitnang may edad na pumasok at sumigaw, "Ang bastard na iyon ay pinaglaruan ako." Ang lalaki ay sumigaw ng galit, "Di asterisk, sino ang nagmolestra sa iyo? Magmadali, ilabas ang aking." Bago niya matapos ang kanyang mga salita, isang bootlicker ng Benjamin, si Dylan Manette, ay tumalon at sinipa ang gitnang may edad na dibdib. Ang tao ay nahulog sa lupa. Goddammit! Sino ang naglabas ng maniac na ito? Gaano kakatapang mo, Britney? Bakit hindi mo nilalabanan ang iyong sariling kapatid? Umakbang din ang ibang kalalakihan. Sinuntok nila at sinipa ang lalaki. Pagkatapos ay sinipa nila ang lalaki sa labas ng silid kainan. Tumawa si Dylan at sinabi, "Anak ka ng isang B***. Ituro sa akin ng isang aralin. Huwag kang maglakas loob na gawin itong muli." Way upang pumunta, Dylan. Nagalak ang karamihan. Umiling-iling si Alex. Ang iba ay hindi maaaring mapansin, ngunit napansin niya na ang nasa gitnang may edad ay hindi anumang ordinaryong tao. Nagsuot siya ng isang pasadyang shirt na gawa sa kamay mula sa Italia na may maliit na madilim na plum blossom cuffling. Dati ang kanyang ama na isa sa kanila. Alam niya na nagkakahalaga ito ng $3 milyong. Para sa isang taong makakaya ng shirt na ito ay hindi maaaring maging sinuman. Bukod, alam niyang nagsisinungaling si Britney sa kanyang ekspresyon. Hindi ito simple. Sisiwit. Maraming magagandang kababaihan ang kusang loob na ipakita ang kanilang sarili sa isang lalaki na makakaya ng isang shirt na nagkakahalaga ng $3 milyong na katulad niya. Paano niya magugustuhan ang Britney sa tulad ng isang ordinaryong hitsura?
Upang maiwasan ang mga ito mula sa pagpasok sa isang bagay na hindi maganda, ipinapaalala sa kanila ni Alex, maaaring siya ay isang pambihirang tao, sa palagay ko dapat kayong tumalikod. Hindi inaasahan, nanloko si Dylan at sinabi, syempre iisipin mo na siya ay pambihirang. Sino pa sa silid na ito ay hindi pambihirang sa isang mababang ranggo na tulad mo? Ikaw ay tulad ng isang duwag. Mawala ka. Wala kang iba kundi isang larwang batang lalaki. Sinabi ng isang babae, Kahit na ang taong iyon ay isang tao, kaya ano? Ang lugar na ito ay kabilang sa libu-libong miles conglomerate. Walang manggahas na magdulot ng problema dito. Tama, Benjamin. Ipinagmamalaki ni Benjamin, oo. Ang manager ng restaurant na ito, kilala ako ni Ramsey. Nirerespeto niya ako. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Umiling-iling si Alex at sinabi kay Cheryl, tayo na. Gayunpaman tulad ng malapit na silang umalis sa kanilang mga upuan, ang pintuan ng silid ay sinipa na bukas. Halos 7 hanggang 8 security guard ng Urasawa Restaurant ang sumugod sa agresibo, kasunod ng maraming mga bihis na bihis. Ang isa sa kanila ay ang taong nasa gitnang edad na binugbog ngayon. Sa pamamagitan ng isang electric baton sa kanyang kamay, ang pinuno ng seguridad ay sumigaw, sino man ang nagnanakaw ng singsing ni J. Edgar, dalhin ito kaagad. Gayon din kung sino man ang tumama kay J. Edgar ngayon, ipakita ang iyong sarili. Ang lahat sa silid kainan ay nagulat nang makita ang gayong eksena. Maging si Dylan na nagpakita ng lakas ng loob sa una ay nanginginig. Nanginginig siya tulad ng isang dahon habang nakita niya ang galit na hitsura ng punong seguridad. Ibinaba ni Britney ang kanyang ulo at naging mapatra ang mukha niya. Magmadali. Umungol muli ang punong seguridad. Maraming tao ang tumingin kay Benjamin na umaasa na may magagawa siya tungkol dito. Napansin ni Benjamin ang isang tao sa likod ng mga security guard. Ito ay si Manager Ramsey mula sa Urasawa Restaurant. Agad siyang lumakad papunta sa kanya at sinabi, Manager Ramsey, ako si Benjamin Smith mula sa Golden Light Group. Naniniwala ako na dapat may hindi pagkakaunawaan. Sa kasamaang palad, si Manager Ramsey, na karaniwang magalang sa kanya, ay hindi tumugon. Sa halip, tinitigan niya siya ng malamig. Naramdaman ni Benjamin na may mali. Ang taong may edad na binugbog ay tumalon, itinuro sa Britney, at sinabi, iyon siya. Nabi-asterisk ninakaw ang aking singsing na brilyante at sinampal ako. 2 security guard ang agad na sumugod at hinawakan si Britney. Labis na nagpupumiglas si Britney, ngunit hindi siya makalaya. Humingi siya ng tulong kay Benjamin ng paulit-ulit, Benjamin, tulungan mo ako. Hindi ko nakawin ang singsing na brilyante. Mangyaring isave ako. Si Benjamin ang host ng pagtitipon sa hapunan na ito. Kung ang mga salita tungkol sa kanya ay isang duwag na kumalat, sisirain nito ang kanyang reputasyon at si Doktor. Baka tumingin sa kanya si Cheryl. Tulad ng sasabihin niya, Manager Ramsey, ang aking ama ay. Si Manager Ramsey ay sumulyap at nagambala, huwag maging tanga, sinungaling. Kabanata 25. Nanginginig ang puso ni Benjamin nang marinig niya ang babala ni Manager Ramsey. Hindi siya nang ahas na magpatuloy sa pagsasalita ng isang salita pagkatapos nito. Basag siwit. Natatakot ang lahat na magsalita matapos nilang makita si Benjamin na tumahimik. Lalo na sa mga taong pinalo ang gitnang may edad na ngayon, nanginginig sila. Ang bastard na ito ay ang tumama sa akin ng pinakamahirap. Sinabi ng lalaki habang tinuturo si Dylan. Ang isa pang ilang mga security guard ay agad na inaresto si Dylan gamit ang kanyang mga kamay na nakatikim sa likuran. Nasaan ang aking singsing na brilyante? Ibalik mo sa akin. Ang lalaki ay nakatitig sa Britney ng malamig. Ako. Hindi ko ito nakawin. Sinabi ni Britney sa takot. Sumagot si Manager Ramsey, paano mo ito aminin at ibalik ang singsing ng brilyante? Hindi mo maitatanggi ang nagawa mo. May mga surveillance camera sa aming restaurant na naitala ang lahat. Umiling-iling si Britney sa pagtanggi. Ang galit na nasa gitnang may edad na lalaki ay tinali ang damit ni Britney at halos hinanap ang kanyang katawan.
Sumigaw si Britney at tumulo ang luha, humingi ng tulong mula kay Benjamin ng labis. Ngunit tumayo roon si Benjamin at walang ginawa. Naghiganti si Alex sa pamamagitan ng pagtayo at pinanood ang nangyari kay Britney na pinaglaruan siya ng matagal. Doktor. Mabait si Cheryl. Hindi niya mapigilan ang panunood ng kanyang kaklase na binubuli. Nang malapit na siyang magsalita, isang singsing ang nahulog sa pantalon ni Britney. Nahulog ito sa lupa at gumawa ng isang tunog ng tunog. Ito ay isang singsing na brilyante. Mula sa mga hitsura nito, ang brilyante ng hindi bababa sa timbang na 5 carats na nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong dolyar. Doktor. Namangha si Cheryl. Nilamon niya ang kanyang mga salita. Ang iba pa ay namangha rin. Hindi nila inaasahan na magnakaw si Britney at itago ang singsing ng brilyante dito. Sino ang nakakaalam na siya ay isang magnanakaw? Bam! 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 Sinuntok ng lalaki si Britney sa kanyang mukha at sinipa siya. Ano ito? Magician ka ba? Maaari mong gawin ang singsing na nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar upang lumitaw sa wala kahit saan. Marumi kang magnanakaw. Sumigaw si Britney, kinuha ko ito mula sa banyo. Umiling-iling si Alex. Ang pagiging nahuli ng pulang kamay para sa isang 20 milyong dolyar na halaga ng singsing ng brilyante, hindi nakakagulat na kinuha ni Britney ang panganib na tanggihan ito. Naiisip ba niya na maaari niyang makuha ang singsing na brilyante na kinuha niya mula sa banyo? Sinampal ni Manager Ramsey si Britney. Ilabas mo siya, haharapin ko siya mamaya. Tinalo ni Edgar si Dylan bilang paghihiganti. Sinuntok niya ang mukha ni Dylan sa kanyang kamao. Pagkatapos ay hinawakan niya ang electric baton at isinubo ito sa binti ni Dylan. Crack! Nasira ang buto ng buya ni Dylan. Arg! Sigaw ni Dylan. Isang malamig na pawis ang sumabog sa kanyang noo. Doktor! Hindi mapigilan ni Cheryl na sabihin sobrang dami. Si Britney ang nagnanakaw ng iyong singsing na brilyante. Walang kinalaman si Dylan dito. Paano mo may bulalas ang iyong galit at masira ang kanyang binti? Itinaas ng gitnang may edad na lalaki ang kanyang ulo at nakita si Doktor. Cheryl, lumiwanag ang kanyang mga mata. Nagpunta ba ako sa dagat? Siyempre hindi. Tumingin siya kay Cheryl, marami pa ang nagpalo sa akin ngayon. Ang aking paunang ideya ay upang sirain ang lahat ng kanilang mga binti. Ngunit ngayon nagbago na ako. Dahil humingi ka ng awa, maliligtas ko sila kung samahan mo ako sa Hilton Hotel. Namutla ang mukha ni Cheryl. Sumulyap siya sa galit. Hindi na maiiwasan ni Alex ito mula pa kay Doktor. Kasangkot si Cheryl. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at sinabi, sige, itigil muna. Ano ang nangyari ngayon? Maaari mo bang hayaan ito para sa akin? Lahat ay tumingin kay Alex sa pagkalito. Ang silid ay nasa kumpletong katahimikan. Naramdaman nila na nanunood sila ng isang tanga na gumagawa ng isang katangahan sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-iisip na papayagan ni Edgar ang mga bagay para sa kanya. Iniisip nila na siya ay patay na karne. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel.